Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ng mga eskriba, dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanyang kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglalaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga kasambahay, hindi mananatili ang sambayan ng iyon. Gayon din naman, kamagdaghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglalaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito, maring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang spiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, inggit na inggit itong mga eskriba kay Jesus. Kaya naman nag-iisip sila ng mga pamamaraan para sirain ang kanyang kredibilidad, ang kanyang authority. Kaya naman ang kanila pong naisip ay ito. Itong Jesus na ito, nagpapahayag ng mabuting balita. Itong Jesus na ito, nagpapagaling sa mga may karamdaman. Itong Jesus na ito, nagpapalayas ng masamang spiritu. Kaya ang sabi po nila, ang Jesus na yan ay nagpapalayas ng masamang spiritu dahil siya ay sinasapian ni Beelzebul. Mga kapatid, ito po yung kanilang naisip, ansirain ang kredibilidad ni Jesus at bigyan siya at patawan siya ng isang bagay na hindi makatarungan. Kaya naman, agad-agad naman pong nagsabi ang ating Panginoong Hesus Kristo at nagwika ng ganito. Mangyayari bang si Satanas ay lalaban kay kapwa Satanas? Ang isa kayang masamang tao ay sisira pa sa isang masamang tao. Ano po ang pakahulugan po niya? Kung halimbawang ito pong tao pong ito, tong Satanas, tong demonyong to o kayang masamang taong ito, ay ganun din ang gagawin sa kanyang kapwa masama. Then, kung sila po ay magkakampi, for sure, hindi magtatagal at mawawasak ang kanilang grupo. Ano po ang pakahulugan po sa ating pong ebanghelyo?
Kung gano'n ang sinasabi po ni Jesus, siya ay hindi sinasapian ni Beelzebul, bagkus ipinakikita niya kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. At ngayon, ang tatanong po natin ay ito, ano naman ang koneksyon nito sa pagkakasala natin against sin sa Holy Spirit? Ano po yung binibigyan ng pansin po rito, mga kapatid? Alam niyo po, parang ganito po yan eh. Kapag ikaw po mismo ay may karamdaman, alam mo kung ano ang masakit sa iyo. Pupunta ka sa doktor at pagdating mo po sa doktor, magpapagamot ka. Sasabihin mo kung anong nararamdaman mo at ang doktor naman ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ngayon, kung halimbawang ikaw po ay may sakit at pagdating mo po sa doktor, sasabihin mo, wala po akong nararamdaman. Ibig pong sabihin, ikaw ay hindi niya maaring matulungan. Bakit? Kasi hindi mo sinasabi kung ano mismo ang iyong karamdaman at parang hindi mo nire-recognize ang authority nitong manggagamot pong ito. Gantong pamaraman din po ang ating pong pagtingin dito po sa tinatawag na kasalanan sa ating pong buhay. Ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Kung kaya naman, kapag hindi mo po na-recognize na ang Diyos ay sa iba o sa ibang tao at hindi lamang po sa iyo, then tayo po ay nagkakasala. Therefore, tayo po lahat we possess basic goodness. Tayo po lahat ay mabuti dahil tayo ay nilikha ng Diyos. At kung ang ating pong iisipin, laging naiinggit tayo sa kapwa natin. Aba, kapag ganito po ang ating pong pag-iisip, lagi po tayong makatatagpo ng mga taong better than us. At kapag ikinumpara mo ang sarili mo, malulungkot ka lang dahil may mga taong mas sigit pa kaysa sa iyo. Therefore, nagkakaroon po ng division at nahihiwalay at nasisira po mismo ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Ano ngayon ang mas magandang bagay? Kung nakita mo po itong taong ito mabuti, magalak ka, matuwa ka dahil ang taong ito'y mabuti. Kung nakita mo ang taong ito ay very generous, mapagbigay, magpasalamat ka dahil sumasa kanya ang Diyos. At kapag nakita mo ang taong ito'y mapagmahal, mapagpatawad, at makikita mo po sa kanya ang presensya ng Diyos, then nire-recognize mo ang Diyos sa kanya. Ngunit kung hindi mo makikita ang Diyos, ang bait-bait itong taong to sinisiraan mo, ang buti-buti ng intensyon ng taong ito, nagbibigay kahit walang kapalit. Anong ginagawa mo? Kaya nagbibigay lang yan, may intensyong hindi maganda yan. Ibig pong sabihin, sinisira po natin ang presensya ng Diyos at ating pong binibigyan ng pansin ang mga negatibo sa ating pong buhay. Therefore, ang nangyayari po sa atin, tayo ang napoposes ng masasamang spiritu dahil hindi natin kinikilala ang kabutihan ng Diyos na nananahan sa ating kapwa at ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Sa yugto po ng ating pong pagbasa, ang sinasabi po sa atin ay ito, huwag tayong mainggit kasi hindi magdudulot to ng maganda sa iyong buhay. Bagkus, magpasalamat ka sa maraming bagay na nakikita mo nang sa gayon, mas maging marami pa ang mga bagay na ito at ang lahat ng taong makikitaan natin ng mga gantong bagay sa sarili mo, ito rin ang papasok sa iyo. Always remember, kung ano po ang laging iniisip mo sa kapwa mo, ito rin po yung magiging ikaw. Kaya sa araw pong ito, ang isipin natin walang iba kung hindi ang presensya ng poong Jesus Nazareno sa bawat isa, sa bawat paghihirap, nagsusumikap tayo sa bawat mga pinagdaraan ng problema, pinipilit natin kayanin ito. Dahil bakit? Alam natin na ang poong Jesus Nazareno kailanman ay hindi tayo iiwan. Kaya kahit ilang pang Beelzebul ang dumating sa buhay natin, kung ang nakikita natin at ating pong presensya ng Diyos ang kinikilala natin,
hindi magtatagumpay ang masamang spirito dahil nananahan sa atin ang kabanal-banalang spirito ng Diyos na sumasakop sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Amen.